Sa isang liblib na lugar sa Mauban, Quezon ay may isang camping spot na may kakaibang lokasyon. May malilim na pwesto at malamig na tubig sa ilog. Hit the road before dawn. Coffee break, cracked windows, singing old songs half wrong. This love for camping will last forever. Mud on our boots, sleeping under bad weather. Pero hindi lang yan, dahil sa loob din ng camping spot na ito ay merong nakakubling waterfalls. Pero bago tayo mag-camping ay iba't ibang mga adventures muna ang ating gagawin at iba't ibang mga spot ang ating tatambayan. Forever. Pagod na pa din! Kakaibang camping experience na naman ang ating gagawin kasama ang ating mga kaibigan, kaya hindi ko na kayo bibitinin pa. Ako nga pala si Clyde at kung camping at adventure ang hanap mo, tara, sama ka sa aking kwento. This love for camping will last forever. Mud on our boots, sleeping under bad weather, laughing in the dark till we lose our voices. Hearts set free in the smallest choices. This love for camping will last forever. Yeah, forever. When the world gets loud again, when the days run long, we'll face that. Uy! Hoy! Reverse kami dyan. Effort namin ni Kuya Michael makahuli ng isda. Makakatuwa pre, sana makahuli tayo. Magandang araw sa inyo, welcome na naman sa panibagong kwento ng camping at adventure. Andito tayo ngayon sa Mauban, Quezon para sa isang camping spot. Pero bago yan, atambay muna tayo dito sa isang cross spot sa gilid ng dagat para mag-prepare ng aming makakain bago namin puntahan yung magiging camping spot namin ngayon. Harap kaya natin doon. Kaya samahan nyo kami sa aming magiging adventure ngayong araw at sa magiging camping spot namin ngayon. Pero bago yan, kain muna tayo para may lakas tayo sa mga pupuntahan natin. Ang problema nung pre, hindi nyo binigyan ng pre, pabaon. Bigyan ako, pandesal, sinabi ko. Kaya pala walang pandesal dyan. Pre. Ayaw magising. Ito kasi yan, pre. Tapos na tayong makapag-siesta at kumain. Ngayon, papunta na tayo sa ating magiging next na spot, yung falls na
Napuntahan ko na rin minsan dito sa Mauban. Apaganda nun. Isang falls na bumabagsak yung tubig niya diretso sa dagat. So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell you feel from cold Ginagaya, direk ko. a smile from a veil? Do you think you can tell? Pre, alam mo yan, pre, ha? Pero nakapag-drive ka na dati, pre. Oo. Ay, pali. Pero kotse. Ano ba to? Ano ba to, pre? Ah, bangka ba to, pre? Ginagalaw to, pre. Ginagalaw. Oh, pre. Ano? Pre. Gitna lang. Okay na siguro yan, pre. The same old fears. Wish you were here. Ayun yung putol na tulay. Tapos ito yung inahon na matarik na kalsada ng Hilux ni Direk Gino. Pero kayang-kaya naman kasi tuyo yung kalsada at siksik. Pero for sure kapag tag-ulan, kapag hindi ka naka off-road tires, hihirapan ka dyan. Bababain na namin yung Bisibis Falls. Yun yung pinaka unang side trip namin ngayon. Kasi yung tinambayan namin kanina, nagpahinga lang naman talaga kami doon at kumain. Pero magandang spot yon. Kapag nakapagpaalam kayo dun sa lokal, malapit dun sa spot na yon, dun sa may tindahan, kila Nanay Mirna, pwede kayo mag-spot doon. As long as mayroong consent galing dun sa lokal na nakatira malapit doon. Nakakilala ko to eh. Lester? Iyo! Si Lester, siya yung nag-guide sa atin dun sa Puso Falls. Tama, no? Hindi yan horse pre, pony yan. Okay, ano pinagkaiba ng horse sa pony? Maliit siya pre. Ano ba yun? Oh. Yuling! Rodi. Pre, anong expectation mo sa Bisibis Falls pre? Nakita ko sa video mo eh. Oo nga. Majestic, ganun. Oo, pag nakita mo sa personal. Oh, ganda eh. Naglalaway pre. Manok. 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 Sabi sinug ka po ka. Ay, nakakagat ang baboy. Ganda pa rin. For the second time around, napuntahan na uli natin yung Bisibis Falls. Paganda pa din. Sayang nga lang at low tide ngayon, hindi nagtatagbo yung mismong falls dun sa tubig ng dagat. Pero mukhang pa-high tide na rin naman. Sana ay mahintay namin hanggang sa pagbalik namin sa taas. Ganda! Ligo tayo pre!
May spot daw si Lester dito sa taas. Itong rock formation na to. Yung katapat ng mismong Bisibis Falls. Tingnan natin kung maganda yung secret spot niya. Oh, pwede. Oh, ba doon. Ano meron diyan? Kuweba lang po yan. Ah, kuweba. Hindi po ang dami. May silip dito. Walang liguan doon sa loob. Wala. Hindi po ba niyaran niyo po yan? Dahil may sa alon. Ano? Ito sa taas, maganda yung view. Alula. Sa likod natin yung Bisibis Falls. Tapos dito naman yung dagat. Paganda. Sulit talaga yung hike dito. Mas magandang samantalayin nyo na habang tag-init pa at napakadali pa ng trail. Medyo magiging challenging lang sa mga may edad, mga bata. Pero kung sa condition ng trail, kayang-kaya. Bro, nice. Tali mo ah. Uy, wow! Wow! Amazing! Ang gaginunting. Kung gusto nyo ng hindi lang basta camping knife, multi-tool na rin. Nandito lang sa product link. Click nyo lang yan. Yan kayo makaka-order. Kakatapos lang nating magpunta ng Bisibis Falls at ngayon nandito tayo sa isang camping spot. Pero hindi siya actually campsite eh. Bukas i-share ko sa inyo yung detalye ng spot na to. Pero nakapag-setup na tayo. Ang gamit natin ngayon ay syempre yung ating cot tent at dito tayo papesto. Medyo mababaw lang naman yung ilog at sabi nung may-ari, hindi naman tumataas yung level ng tubig gawa ng ngayon ay summer season. So kahit na andito tayo banda sa may bandang gilid ng ilog, eh safe naman daw. This chest is full of memories, gold and silver tears. I'll give you more to own than all of this, and I'll give you more than years. For you were once a child of innocence, and I see you just the same. You burn
you're always on the run. Slow your breath down, just take it slow. Find your heart now. Whoa, you can trust in love again. Whoa. Kapag banlaw na tayo at naka-ready na rin yung ating mga gamit at yung ating tutulugan, magluluto na tayo ngayon ng magiging dinner natin para sabay-sabay tayong kakain mamaya. Ito yung i-ready ko para sa hapunan. Meron akong biniling baboy, igigisa ko na lang yon, tapos lalagyan nitong gulay na santol o yung sinantulan kung tawagin sa Bicol, para parang magiging sahog na lang natin yung binili nating lieb. Dahil pawala na yung liwanag, gagamitin ko na tong aking paboritong ilaw na napakamura at napakaliit lang, pero sobrang laking tulong nito sa pagka-camping. Ito yung gusto kong mode nito. Yun, pakalakas. Yan. Ito lang yung dinadala ko, tsaka yung isa kong malaking ilaw. Sapat na to para ma-iraos yung isang gabi sa isang campsite. Ugot lang natin dito sa taas. Ayan, meron na tayong ilaw, dagdag liwanag, tapos prepare na tayo ng lulutuin natin yan. Ito nga pala yung mangkok na version ng origami plate. Ayan. Malalim din pala siya at medyo malaki din. Stig origami plate. Actually marami dito eh. Dala ni Patrick. Ito, marami siyang dalang plates. Ayan. Ito pa yung isa. Puro yan origami plate. Tapos ito yung isa, may nilagay na rin. Tapos meron pa dito mga naka disassemble pa. Ayan. Dami niyan. Sobrang mura lang kasi, kaya pwede kang umorder ng, kasi maramihan talaga. Parang magiging pamalit sa disposable plates, para hindi na rin dagdag kalat kapag meron kayong outing, camping. Ito na lang yung bilhin nyo. Origami plates. Sobrang compact, napamura lang. Nandito sa product link kung interesado kayo. Anong tawag dito, pre, sa lulutuin mo? Pork chop na karage. Tapos, ang sauce natin is yung Japanese curry Uy, na may roux. grabe. Wala akong naintindihan dun sa menu. Basta alam ko, pre, masarap ka magluto, kaya taste test tayo mamaya. Ano yung sinantulan mo, pre? Ano yung, pre? Santol talaga? Yung gulay talaga na galing Bicol, tapos sasahugan ko lang ng baboy. Pero wala sa santol. Santol mismo, na santol fruit na ginulay. Ah, luto na. Oo, nasa bote siya. Ah, okay. Yung mga homemade sa Bicol. Oo. Oo. Kaya kukunin ko, pre, para makita mo. Sarap nito. Akala ko ano to, original nito, ay Laguna. Hoy! Gagi, butik ka na. Pogi, saktong-sakto, pre. Kinala ko, ano, walang kumuli. Makalupit magprito. Siyempre, tayo papatayo. Sunog na yung mantika, ilaw pa yung karne. Alam ko, toko. Na yung mga food namin para sa aming dinner. Grabe, ang dami. Ito talaga specialty ni Patrick. Dito kami kakain sa spot ni Patrick. Nga pala, si Patrick ay naka-cot tent din, kagaya ng tulugan natin ngayon. Bukas ko na lang i-share sa inyo yung pagkakaiba ng cot tent ko at ng cot tent ni Patrick. Pero paras lang silang elevated at yung inner
tent niya, same lang yung size sa inner tent ko. Pero nakikita nyo kasi iba yung appearance ng kanyang fly sheet. Kaya medyo iba sila kapag pinagtabi mo. Sabi siguro yung bata, ba't mo naman sinama yun? Tinanong pa na kaya. Content pre, ano masasabi mo sa content? Sa totoo lang, pinaka-komportableng tulugan or shelter sa camping. Simula nung nasubukan ko siya. Cot bed. Cot Kasi bed. hindi ka pa nakapag-content, di ba? Nakapag-content na ako. As in set na... Content creator! Buset! Nandito na tayo sa loob ng ating content. At buti na lang, elevated itong higaan natin. Kaya nakapwesto tayo dito sa malapit sa may ilog. Itong part na to, mayroon lang tumpok ng mga bato o pebbles na nakatirik yung mga foot peg ng ating content. Tapos sa paligid nito, tubig na ng ilog. Pero okay naman spot kasi hindi naman tag-ulan ngayon. At sabi naman ng may-ari ay ganito lang talaga kababaw ang ilog kapag ganitong kapanahunan. Kaya na muna tayo at magkita-kita tayo bukas. Ulan na umaga yung salubong sa amin. Hindi pa naman tumataas yung tubig dito sa spot natin. Pero tuloy-tuloy yung ulan eh. Parang maghapon siguro ulan to. Hindi siya yung daan lang na ulan. Yung kot ni Pat, tapos andun yung tent ni Dos. Dito naman sa gilid yung mga hammock ni Direk at MJS. So ito yung ating spot. Grabe. Spot natin. Ano yung ilog oh. Kung kasi gagaling yung tubig kasi andun yung waterfalls. Hindi ako makalabas. Tuma tayo sa loob. Buti na lang content yung gamit natin. Ito yung ilalim ng content. Kita ba? Yan yung ilalim ng content. Safe naman. First light sneaks under the curtain, finds my eyes, coffee steam, writing little poems in the sky, bare feet on the cold floor. You laugh from the next room, toast pop, she sing on key. Everyday magic in this small blue kitchen. This is my perfect morning, nothing loud, just you breathing. Sun on the table, time moves. Oo nga no. Tumaas na no. Saktong-sakto yung pagkakaalis namin. Oo. Andito na yung mga cot namin ni Patrick. Ayun sa kanya. Vidalido. Ito na may sa akin. Desert Packs. Binuhat lang namin mula dun sa pwesto namin. Tapos, yan, papatuyuin na namin para kapag pinak, mas maganda yung pagkakaligpit at hindi kagad masira yung mga waterproofing. Ganyan lang naman. Pag lang tapos
ligpit na. May kagandahan kapag content, napakagaan niya. Tapos, pwede mo siyang buhat-buhatin at lipat-lipat. Kahit hindi mo na i-pegs yan, goods na yan. Morning, nothing loud, just you breathing. Sun on the table, time moving slow. Ito yung pangalan ng spot, Kalimba Falls. Actually, hindi naman sa talaga camping spot. At yung mismong falls, mapupuntahan mo kapag tinuntun mo tong mismong dinadaluyan ng ilog. Yan, ito yung magiging trail mo. Mabababaw lang naman yung tubig dyan, kaya kayang-kaya naman daw sabi ng guide o sumasama dun sa mga pumupunta sa falls, sa Kalimba Falls. O, ito yung magiging trail kapag pupunta kayo sa Kalimba Falls. Yan, papasok doon hanggang doon sa dulo. Subukan lang natin, pero kapag hindi kaya ng lakarin, balik na tayo. Kakatapos lang kasi ng malakas na ulan, kaya medyo nagkukulay brown yung tubig. Pero kahapon pagdating namin, napakalinaw nito. Hindi ko sure kung ito na yung pinakadulo, pero sabi nung may-ari o yung nangangalaga ng lugar, meron daw malawak na parte ng tubig dun sa pinaka falls. So tingin ko ay ito na yon, itong parte na to. Hindi ko sure kung saan dito, kasi meron dito sa gilid, meron din dun. Maganda yata dumaan dun. Dito tayo. May isang nagsanga dito na falls, pero meron pa sa doong pinanggagalingan. Feeling ko may mas malaki pang body of water dun sa taas. Silipin lang din natin yung isa. Ayun yung isa pang falls, hindi natin mapuntahan. Hindi ko matansya yung lalim ng tubig kasi kulay brown, hindi natin makita yung ilalim kung malalim ba yan o mababaw lang. Yung sabi lang side, feeling ko pwede dumaan.
Hindi ko sure kung ito na yon. Wala akong idea. Dapat kasi hindi ko papasukin eh. Kasi sabi nung mag-guide sana sa amin, sasamahan nila kami. Pero sinilip ko lang yung bungad at natempt akong pasukin, kaya hindi ko alam kung ito na yun. Pero may dalawa tayo nakita na malakas yung bagsak ng tubig. Feeling ko posibleng nandito or itong nasa likuran natin. Labas naman tayo dun sa pinaka palatandaan ng spot na to, yung tulay dun sa ibabaw ng spot na to. Pakita ko sa inyo para may idea kayo kapag pupunta kayo dito at gusto nyo mag-camping rin sa spot na to. Ayan yung tulay na sinasabi ko. Ayan yung palatandaan nyo. Kapag dumating kayo dyan sa tulay na yan, silip lang kayo sa baba, makikita nyo na yung spot na pwede nyo pag-campingan dito sa Kalimba Falls kung tawagin nila. Kuya, Labas kayo, sir. saan dito kuya papuntang Cubao? Kubaw. Eh, tika dito, tuturo ko. Turo mo sa akin yan. Yan. Pogi mo yan. Ha? Pogi mo yan. Bakla din lang yan. Uy! Yan. Alam, nakikita mo yan. Oo. Didiretsuin mo lang yan. Yan. Sasakay kang submarine. Doon. Oo. Tapos iikot yan ng Manila Bay. Pag yan. Tapos doon ka na bababa. Ikot yan. Layo Ikot pala. yung Luzon. Mula dito sa tulay, ito yung spot nyo. Ayan o. Ayan yung view. Ganda. Tanaw na tanaw mo yung dagat. Tapos ako sa naked eye ko, nakikita ko yung Cagbalete Island nasa likuran natin. Pero dito sa camera hindi ma-justify. Kaya sabi ko, silip lang kayo sa baba na makikita nyo na yung spot na pinag-campingan natin. Ayan, nakalagay dun sa signage. Di ko alam kung makikita nyo. 25 pesos para sa entrance fee. Mga 5 minutes pwede na. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa susunod nating camping at adventure, kita-kita ulit tayo. This never camping! Well, that's never!